Praise God. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po sa ating pong worship team. Hallelujah. Ate Eunice, maraming pong salamat. At magandang umaga po sa ating pong resident pastor, Pastor Dante. Shirley, hallelujah. At sa mga kasama po nating mga pastor, nandito po si Ate Citas, hallelujah. At si Pastor Lito, nandito po. Pastor Ali, nandiyan ba si Pastor Ali? Wala pa, no? Amen. Pastor Noel, nandiyan po sila, Pastor Hill. At Pastor Bernard, praise God. So maraming salamat po. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa The Life Giver Church worldwide. Hallelujah. And we welcome you sa third Sunday po the month of January. Napakabilis ng panahon. Ano po? Third Sunday na po. Third Sunday po the first month. At pang ilang araw na ba ang taon ng ang birthday ng 2024? Anong day po pala ngayon? January 21. So 21 days old na po ang 2024. Amen. At ilang panahon na lang ay magpapaalam na tayo sa 2024 at 2025 na. Praise God. Napakabilis ng panahon. Hindi natin iniisip na makakarating tayo ng 2020s. Praise God. Hallelujah. Pero nakarating po tayo. Amen. At ngayong 2024, maraming inihahanda ang Panginoon para sa ating lahat. Maraming nakalaang pagpapala, maraming pagtatagumpay na inihahanda ang Panginoon. At magsipag, tiyaga at magtiis lang po tayo hanggang sa makita natin ang katuparan ng marami niyang mga pangako at panaginip para sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Sa mga sumusubaybay po across the globe, mga kapatid po natin, meron tayong kapatid na ngayon ay sumusubaybay sa South Korea. Si Ate Rhea po, ay hallelujah, nag-meet po kami ito pong isang araw ng December, at si Ate Rhea po ay mga member po natin ng matatagal ng panahon na nasa South Korea po ngayon. So magandang umaga, Ate Rhea. Hallelujah. At sa mga kapatid po natin, maging sa Amerika, sa Europa, hallelujah, sa Middle East, sa Asia, meron po tayong mga sumusubaybay ngayon sa Japan, sa Taiwan, hallelujah, meron pong from Malaysia, at sa iba-iba pang mga dako ng daigdig. At tayong po mga karatig na probinsya at lungsod ng ating bansa, nandyan din po sila at kasama natin sa pagdiriwang ngayong pong umaga. So maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po. Amen. At sa umaga pong ito, bago po tayo dumako dun sa iba pang mga announcements, siguro po diretso na tayo muna sa Word of God. Then after that, punta po tayo sa ilang mahalagang mga paalala. Amen. Praise God. At mamaya marami pa po kung gustong pasalamatan, pero baka maubos na naman po yung panahon, kaya praise God. So mamaya na lang po tayo magpahayag ng ating pong taus-pusong pagpapasalamat sa mga kapatid po natin na talagang sumusuporta sa gawain po ng The Life Giver Church worldwide. Amen. Praise God. Malapit na rin po ang ating anniversary. At ngayon pa lang, sinasabi po namin na ang anniversary po natin ay gagawin po natin sa Rizal High School Gymnasium. So doon po tayo magdaraos ng ating 37th anniversary sa Rizal High School Gymnasium. Amen. At yan po isisimulan po natin ng alas 8 ng umaga at ang ating pong service proper hanggang 11. Pagkatapos magsasalo-salo po tayong lahat hanggang 12 or 1 o'clock ng lunchtime. Wala pong uuwi. Lahat po tayo ay sama-samang kakain. Amen. Praise God. Kasama niyo po yung mga taga-probinsya, kasama po natin yung mga ibang mga international outreach po natin. And that would be on February 18. Kasama po pala natin si Ate Remy Vargas, yung ating pong pastora sa Caserta sa Italy. Amen. At hindi na natin siya makakasama sa ating anniversary kasi babalik na po siya sa Italy on February 2. Praise God. Pero salamat sa Panginoon. Alam po niyo, ang gaganda ng mga testimony ni Ate Remy. Ngayon ko nga lang nalaman na tayo lang pala yung merong church doon sa area natin na talagang sa atin yung church. At tayo lang po, yung life giver lang.
Kaya salamat sa Panginoon. At meron po tayong mga 50, less than 50 o 50 na mga members regularly attending our church. Pagka meron kang ganyang mga numero sa international outreach, malaki na po yan. Malaki na po yan. Kasi marami po mga international outreach na mga gawain, mga 20 lang yan 30 lang yan Pero pag naka-reach ka ng mga 45 to 50, marami na po yan. Hindi na birong gawain po yan sa international. So maraming salamat po sa Panginoon. So if you have your Bible with you this morning, and are you all set for the Word of God? Amen. Hallelujah. Tapos po sa dakong huli ng ating pong celebration, mag-co-communion po tayo. Praise God. So buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 15. Extremely familiar passage po ang aking isasubmit ngayong umaga. Very simple message. And it has something to do with our union and communion by abiding in Christ. Union and communion by abiding in Christ. So yan po yung ating topic na ipagkakatiwala po sa ating lahat ngayong pong umaga. At basahin po natin mula verse 1 hanggang verse 5. Hanggang verse 5. Amen. So sabi po, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every one that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Hallelujah. So take note of the passage na po. Napakahalaga. Napakahalaga. You are already clean because of the word which I have spoken unto you. Verse 4, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me, you can do nothing. So over the next few minutes, as we flow into the topic, we pray for the leading and guidance of the Holy Spirit, and we do not know what will come out as we flow, but praise God, ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. And the topic has something to do with Jesus speaking about Him being the vine. And we are the branches. So ang mensahe pong ito ay patungkol sa pagpapakilala ng ating Panginoon na siya ang puno at tayo po ang mga sanga. At ang ating Diyos Ama ang tagapag-alaga ng puno. Kalakip ng tagapag-alaga sa mga sanga. So yan po ang ating tatalakayan, yan po ang ating pag-uusapan. Simple lang pong mensahe, pero ako'y naniniwala na sa kasimplihan po nito, ang lahat ay mapagpapala at uuwing hindi na tulad ng dati. Something good is about to happen in our life today, and just, hallelujah, be ready for what the Lord would want to lead us and to direct us this morning. Hallelujah. So, ang mensahe pong ito muli ay pagpapakilala ng ating Panginoon. Gusto ko pong paalalahanan po tayo na kapag binasa po natin ang mga talata mula verse 1 hanggang verse 10, hanggang verse 16 actually, ito po ay hango sa isang pangangaral ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ito po'y kalakip ng malaking bahagi ng mga kabanata na nagsisimula ng John chapter 13 hanggang John chapter 17. At ito po yung panahon na ang Panginoon ay nagpapaalam na sa kanyang mga alagad. Kaya mula John 13 to John 17, ayon sa mga Bible scholars o mga theologians, ang tawag po nila sa chapter 13 to chapter 17 ay yung Jesus Final Discourse. Jesus' final discourse. Kumbaga, ito po yung mga pahibakas, mga huling mga salita ng ating Panginoon bago siya umakyat sa krus ng Kalbaryo, mamatay, ilibing at mabuhay na magmuli. So mula John 13
John chapter 13 to John 17, they consider this as Jesus' final discourse. At dito po sa kanyang mga huling pagpapaalala o pangangaral sa kanyang mga alagad, ay nais niyang magpaalam na ang mga alagad sa lumang kasunduan. Actually, ito po mga chapters na ito, 13 to 17, is can be considered as the end of the Old Covenant messages. So parang gusto ng Panginoong Yesus magturo ng mga bagong katuruan patungkol sa bagong kasunduan. So, hallelujah, sa huling gabi, bago siya ipagkanulo, nangangaral ang Panginoon at ang kanyang pangangaral ay may kaugnayan sa pag-i-introduce ng New Covenant. At ito po mga panahong ito na nangangaral siya, gusto na niyang sabihin sa mga alagad na magpapaalam na tayo sa lumang kasunduan. And I will begin to introduce and to institute the New Covenant. Hallelujah. Kaya ito po mga salitang kanyang babanggitin, napakahalaga po. Napakahalaga. Mula John 14, 15, 16, ay ini-introduce na niya yung ministry ng Holy Spirit. Pinapakilala niya na, kung inilalatag na niya sa kanyang pag-alis at pag-uwi sa kalangitan, ini-introduce na niya ang ministeryo ng bagong kasunduan at dito ay ini-introduce na niya ang magiging ministeryo ng Espiritu Santo. Sa buong mga talata ng Biblia, sa buong mga ebanghelyo ng Biblia, mula John 14, 15 at John 16, diyan po nilatag na, inintroduce na ng Panginoon ang ministry ng Holy Spirit. Kasi magpapaalam na siya. Ang sabi pa nga niya, it is expedient for me that I go away so that I can send the Holy Spirit. And when I send the Holy Spirit, He will be your comforter. He will guide you into all truths. He will convict the world of their sins, and He will convince you of your righteousness. So ito po mga talatang ito mula 13 hanggang 17 ay mga huling mga salita ng ating Panginoon prior to His, hallelujah, death on the cross. Kaya napakahalaga. Kung meron kayong pag-aaralan sa Gospel of John, basahin niyo yung 13, 14, 15, 16, 17 at makikita niyo yung kahalagahan ng mga mensahe ng ating Panginoon. Praise God. At kaya po ang John chapter 15 ay bahagi lang ng malaking kabanata mula 15 hanggang 17. So it's just a part of a bigger chapters from 13 to 17. I hope you're following me. Amen. I'm just giving you a background of the message para hindi po tayo malito. So yan po yung background. Now, isa pang pagpapaalala, ang John chapter 15 ay hindi po mensahe patungkol sa ating kaligtasan. John chapter 15 has nothing to do with salvation. With salvation. Kasi ginagamit po yan ng mga tagapangaral na kapag ikaw ay nakipag-isa kay Jesus at ikaw ay nagkasala, ikaw ay nagpagewang-gewang sa iyong pananampalataya, baka mawala pa yung iyong kaligtasan. Pinapangaral ng marami na kapag ikaw ay hindi nanatili at sa iyong pananatili hindi ka nagbunga, puputulin ka, at yung mga pinutol, iipunin, pagkatapos itatapon sa apoy. So, dito'y ginagamit ng mga tagapangaral na pananakot sa mga mananampalataya na nakipag-isa na kay Kristo Jesus na kapag hindi ka namunga, pag hindi ka namunga bilang mananampalataya, mag-ingat ka, puputulin ka sa puno, tapos iipunin kayong mga hindi namunga, tapos itatapon at idadarang kayo sa apoy. So ang nangyayari po, itinuturo nila ang mga kabanatang ito sa paniniwalang mawawala pa yung iyong kaligtasan. Kasi pinuputol sa puno, tapos pagkatapos putulin, tinatapon sa apoy.
So ang message po ng maraming mga pastor, itong kabanatang ito ay message patungkol sa heaven and hell issue. It has nothing to do with heaven and hell issue. Sapagkat ang sumeselyo ng ating kaligtasan ay hindi yung kung nagbunga ka o hindi. Ang sumeselyo ng ating kaligtasan ay kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kung ikaw ay nananampalataya at nananalig sa Panginoong Yesus, selyado na ang iyong kaligtasan. Sa magbunga ka ng konti, sa magbunga ka ng marami, na po ang kaligtasan mo ay intact at sealed na because your salvation has nothing to do with your fruits. Your salvation has all to do with your believing in the Lord Jesus Christ as our Lord and our personal Savior. Can I hear a good amen to that? Amen and amen. Kaya nga ang sabi niya sa mga talata tulad sa John 6:37, John 6:37 to 40, sinasabi niya, ang sino mang ibinigay ng Ama sa akin ay hindi ko na itatakwil. I will in no wise cast them out. He whom the Father gives me, I will in no wise cast them out. So no way na ang ibinigay ng Ama at nakipag-isa kay Kristo ay mapawalay pa sa Kanya. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi ka nabibitiwan ng ating Panginoon. Hindi ka itatakwil ng ating Panginoon. Yan po, malinaw. Hallelujah. All that the Father gives me will come to me. And the one who comes to me, I will by no means cast out. Hallelujah. Amen. Ang ibig sabihin nung I will by no means, no way. Sabihin nyo nga, no way. I will by no means means no way. Hallelujah. Kasi meron ka mababasa doon sa John 15, ang sino mang hindi nabubunga ay inaalis. Hallelujah. He who bears, hallelujah, he who does not bear fruit will be taken away. So yung ginagamit nila yung mga talatang yun para takutin ang mga mananampalataya pagka wala kang bunga at ikaw ay bunganga lang o bungang araw, hindi ka na maliligtas. Hindi po ganoon. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nakipag-isa sa akin na ibinigay ng aking Ama, no way kayo ay itakwil pa ng ating Panginoong Yesus at itakwil pa ng Ama. Sa may bunga, sa may konting bunga o maraming bunga, o kahit puro bunganga ka lang, hindi ka ililigtas, hindi ka itatakwil ng ating Panginoon sapagkat ikaw ay nakipag-isa na sa Kanya. Can I hear a good amen? Basahin nga natin yung kompletong mga talata. John chapter 6, 37 hanggang 40. Pakibasa natin sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog. Amen. John chapter 6, verse 37 to 40. Hallelujah. Malinaw po, nakikita nyo po. Malinaw po dyan, malinaw dito. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi, sabihin nyo nga, hindi. Kung itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. So, ine-emphasize po, hindi. Praise God. So, sabihin mo nga sa iyong katabi, may bunga ka man o wala, marami man o kaunti, basta't ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, ikaw ay tinanggap na, at hindi ka na itatakwil at itataboy magpakailanman. Kahit ano ang mangyari. So, pwede nyo na bang pasalamatan ng Panginoon na tayong lahat ay sigurado na sa kalangitan? Amen! Hallelujah! Walang maiiwan sa atin kahit tutulog-tulog ka pa. Wala pong maiiwan at hindi na tayo itataboy ng ating Panginoon. Verse 38. Hallelujah. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban,
kung hindi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Malinaw po yan, ha? Hallelujah. At ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamak. Amen. Tingnan niyo po ito. Ano ang kalooban ng Ama patungkol sa assignment ng Panginoong Yesus? Ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man. Kasama ka ba doon sa sino man? Kasama ka doon. Sa mga ibinigay niya sa akin, kung hindi ang buhayin ko siyang muli sa mga huling araw. So ang assignment ng Panginoon sa mga ipinagkatiwala, sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang tayo ay alagaan ng ating Panginoon at hindi na mapahamak sa magpakailanpaman. 39, hallelujah. At 30, amen. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa mga huling araw. So ano po ang kalooban ng Ama? Ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya yung John chapter 15, wag nating gagamiting panakot sa mga mananampalataya na kapag hindi sila nagbunga, sila ay puputulin sa puno, iipunin ng walang bunga at itatapon at idadarang sa apoy na ang ibig sabihin daw ay mapapahamak. Hindi po. Lahat ng ito, ang bunga na binabanggit ay bunga ng ating mga gawa nang tayo'y sumampalataya. Hallelujah. At ang hahatulan, mga kapatid, ang gagantimpalaan ay bunga ng mabubuting gawa. Hallelujah. Kalakip sa bunga ay ang bunga ng righteousness, the fruit of righteousness. At kasama ng mga bunga na guys, gusto ng Panginoong makita sa atin ay bunga ng Espiritu Santo. So, hallelujah. Amen? So, ano ba yung mga bunga? Pag-usapan nga natin muna yung mga bunga. Meron pong bunga ng katuwiran, fruit of righteousness. Meron pong fruit of the Holy Spirit, siyam po yan. Nagsisimula sa pag-ibig. Hallelujah. Tapos meron bunga ng tayo'y nakapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. So mga bunga yan na nadadala na naaakay natin, hindi tayo nagliligtas, naaakay natin sa pagkakilala sa Panginoon. Praise God. So, at yung mabunga ng mabubuting gawa. Bunga ng mabubuting gawa. So, praise God. So, malinaw na po ba na wag nating gagamitin yung John chapter 15 para panakot na kapag hindi ka namunga ay mapapahama ka? Wag po nating gamitin yon. Kaya po gusto ng Panginoon tayo'y magbunga ay upang ma-enjoy natin ang Kristiyanong pamumuhay habang tayo po'y naghihintay pa sa kanyang pagbabalik. All that He desires is for us to enjoy the fruit of our faith, the fruit of our Christian living. Kasi kapag ikaw ay nagbubunga, you are enjoying your best life while waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. So ang mensahe po ay hindi salvation, heaven and hell issue. The message has something to do with enjoying a fruitful life while you are abiding in Jesus Christ. Enjoying your fruitfulness while abiding in the Lord Jesus Christ. Yan po lang yung mensahe. At yan ang kalooban ng Panginoon. As we celebrate our theme for this year's anniversary, hallelujah, 2024 is living the best life. One of the many considerations for having the best life is you abide in Christ. You abide in Christ. And once you abide in the Lord Jesus Christ, you will bear fruit. Hallelujah. Not just bearing fruit, more fruits and fruits that will remain. Yan po yung mensahe ng John chapter 15. So sinimulan po na po natin. Praise God. Hallelujah. Amen, amen, and amen. Kaya intact na po yung ating salvation. Praise God. At lahat tayo kasama sa rapture.
Amen. Do you believe that everyone will enjoy the rapture of the church? And the rapture of the church is soon coming. Hallelujah. Malapit na pong maganap yung rapture of the church. If you do not believe in the rapture of the church, we strongly believe in the rapture of the church. Amen. And we are awaiting for the hole in the cloud. Not a hole in the ground, but a hole in the cloud. Yan po ang ating hinihintay. Yung butas sa kalangitan, hindi yung butas 6 feet below the ground. Apo, hindi yung butas sa kalangitan, and that's heaven. That's rapture. So simulan po natin. Praise God. Over the next few minutes. Praise God, may tumatawag sa akin. Alam niya naman nagsisimba tayo eh. Oh. Baka maniningil to, kaya hindi niya alam na may simba tayo ngayong umaga. Amen. Praise God. Kasi kung kapatid dito sa Panginoon, alam niyang nangangaral ako eh. So baka maniningil po yan. Amen. John chapter 15. Simulan na po natin. John chapter 15. Do we have the outline? Nagawa ba natin yung outline? Amen. Praise God. So, hallelujah. The night before Jesus Christ, hallelujah, died on the cross, nandito na po yung mensahe. Simulan po natin. I am the vine, you are the branches, he who abides in me, hallelujah, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. So nandun po kasi yung he takes away eh. Pagka hindi ka nagbunga, he takes away. So ginagamit nila yung he takes away para ipangaral na maaring mawala ka pa. Hindi po, mamaya papaliwanag natin yung he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Hallelujah. Ang salitang abiding o to abide ay 10 beses binanggit, hallelujah, mga 10 times mentioned sa mga beginning 10 verses ng John chapter 15. At dito, hindi niya binabanggit ang salvation o heaven and hell issue sapagkat ang pinaliwanag natin, sino man sa atin na nakipag-isa sa Panginoon ay ligtas na. At ang ating fruitful life ay nagsisimula sa union with the Lord Jesus Christ. So lahat ng ating mararanasan sa buhay bilang mananampalataya, bilang mga born again, ay nagsisimula sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Everything begins with our union with the Lord Jesus Christ. Then pagkatapos po ng union, hallelujah, ini-encourage tayo na magkaroon ng communion. Kaya ang mensahe natin ay union first, communion second. Union first, communion second. At itong mga mensaheng ito, yun po ang ine-emphasize. Communion first, then communion. Hallelujah. Paano yung union? Basahin po natin sa The Passion Translation, hallelujah. At mababasa po natin dyan na una yung union. Una yung union. Praise God. Sa The Passion Translation po. The Passion na ba yan? Hindi pa po eh. Gusto ko ipakita kasi yung salitang union. Yung union. Siguro sa verse 4. Sa verse 4. Tingnan natin yung verse 4. 15 verse 4. So you must remain in my life. You must remain in life union with me. You must remain in life union with me. Praise God. Yan po. So you must remain in life union with me. Yung remain abiding po yun, communion po yun. Ang una ay life union with me.
or I remain in life union with you, or as the branch severed o severed, ibig sabihin, umalis, severed, pinutol from the vine will not bear fruit, so your life will be fruitless unless you live your life intimately joined to mine. So yung life intimately joined to mine is communion. Union po. Kaya lahat ng karanasan natin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, ay nagsisimula sa pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung hindi mo pa naranasan na makipag-isa sa Panginoong Hesus, hindi mo pa siya ginawang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, sa umagang ito, we will give you the opportunity to be in union with the Lord Jesus Christ. Because every fruitful life will start with our union with the Lord Jesus Christ. Ako po, as per testimony, nang makipag-unite po ako sa ating Panginoon noong October 15 of 1981, hallelujah, Friday night, 9 o'clock, that was the day na ako po ay nagkaroon ng hallelujah, ng bagong buhay in union with the Lord Jesus Christ. That was the beginning of my journey. That was the beginning of my life being a son and being a believer of the Lord Jesus Christ, being born again. Lahat ng ito nagsimula sa pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Kung walang union, walang communion. Kung walang union, walang communion. So it has to start with our union. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kabisa natin lahat. Ano po ang nakalagay doon sa 1 Corinthians 5:17? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Ang lahat ay wala na, ang mga bago ay dumating at dumarating pa. So ibig sabihin, lahat po ay nagsisimula sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Praise God. Ang tawag po dyan sa Bible ay, you are now in Christ, and Christ is now in you. Sabi mo nga, I am now in Christ, and Christ is now in me. Ako ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, at si Jesus ay nakipag-isa na sa akin. Ang aking espiritu at ang espiritu ng Panginoon ay nagkaisa na at hindi na kami magkakahiwalay kahit kailan paman. Therefore, those who are in union with the Lord Jesus Christ is one with the Lord Jesus Christ. Sabi po sa 1 Corinthians 6:17. Hallelujah. Tingnan natin kung parang naalala ko lang po 1 Corinthians 6:17, those who are joined with the Lord is one spirit with the Lord. But one who is joined to the Lord is one spirit with the Lord. So you are now in Christ and Christ is now in you. At kayong dalawa na nagkasama ng ating Panginoon, hindi na kayo magkakahiwalay pa. Kahit anong mangyari, kahit magbunga, kahit hindi magbunga, kahit konting bunga, kahit maraming bunga, ang iyong union with the Lord Jesus Christ ay hindi na mapuputol. Hindi na mapapatid. Amen po? Kahit anong mangyari, hindi ka naiiwan ng Panginoon. Kaya sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kasi kayong dalawa ay united na. At kapag kayo united na, tulad kayo ng 3-in-1 na kape, hindi mo na pwedeng ihiwalay ang creamer sa kopi at sa asukal. Amen? Paano paghiwalayin ang kape sa asukal? Paano po paghiwalayin ang kape sa asukal? Sabi nila, maglagay ka ng maraming langgam. Kapag sa dami ng langgam, naubos na yung asukal, ang matitira ay kape. You cannot separate, hallelujah, the two. Kasi nagsama na po yan. At ganyan ka ngayon sa ating Panginoon. Kahit saan ka magpunta, ano man ang gawin mo, ano man ang mangyari sa iyo, sa hirap, sa ginhawa, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kagalakan at sa kalungkutan, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon sapagkat ikaw at ako ay nakipag-isa na sa Kanya. Amen! Hallelujah!
Ang kuturuan dati, nawawala ang ating kaligtasan dahil sa ating mga ginagawa. Can you imagine kung ang kaligtasan mo'y nakasalalay sa iyong ginagawa, nasa na ang paghihirap na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Kung ang kaligtasan mo mawawala dahil sa ginawa mong masama. Hallelujah! Ibig sabihin, ang kaligtasan mo nakasalalay lang sa iyong gagawin o nakasalalay sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus at walang kaugnayan na ang ating ginagawa at gagawin sa ating salvation. Sapagkat ang salvation natin is independent from our works. Our salvation is entirely based on the finished work of the Lord Jesus Christ on that cross. Kaya nang sabihin niyang, it is finished, your salvation is a done deal issue at hindi na yan mawawala sa ating lahat forever and forever in Jesus' name. Amen. Parang yung palakpak natin, parang di tayo, amen. Amen. Kaya alam nyo si Apostle Paul, nang isulat niya yung kanyang 14 epistles, 14 books, nang isulat ni Apostle Paul ang kanyang 14 na writings, kapag included yung Hebrews, 216 times binanggit niya yung union with the Lord Jesus Christ. So ang emphasis ng turo ni Apostle Paul ay ikaw ay nakipag-isa, yung pakikipag-isa. Big deal po kay Apostle Paul yung union with the Lord Jesus Christ. Big deal. Ibig sabihin, kaya 216 na ulit niyang sinabi na kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, ito na ang mga biyayang magaganap sa buhay mo. Si Apostle John, 26 beses lang binanggit yung union yung in Christ. Pero si Apostle Paul, 216 times. So in other words, if we speak of the Apostle Paul, to the Apostle Paul, your union with the Lord is a big deal. It all begins with our union with the Lord Jesus Christ. Tanong, kayo ba nakipag-isa na sa Panginoong Hesus? Amen. Hallelujah. Amen. Tayong lahat ay nagsisimula sa pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Kaya yung iba, baka kaya hindi pa talagang seryoso yung kanilang pananampalataya at pagpapatuloy, baka mag-alinlangan tayo sa pakikipag-isa. Pero ang pakikipag-isa po kasi ay pananampalataya Amen. So 260 times mentioned by the Apostle Paul and 26 times mentioned by the Apostle John. Hallelujah. And it speaks of our union, being grafted. So pag-usapan po natin yung puno. Si Jesus ang puno. Tayo ang mga sanga. Ang Ama ang tagapag-alaga ng puno at sanga. Lahat ng ito ay idea ng Ama na ginampanan ng anak. At ang nakikinabang ay ang mga mananampalataya. This is all about the idea of the Father. He is the vine dresser. He is the gardener. Siya ang tagapag-alaga ng puno, kalakip ng tagapag-alaga ng mga sanga. Tayo pong lahat. Sabi po, kapag tayo ay naugpong sa puno, tayong mga sanga, naugpong sa puno, ang puno ang pinagmumulan ng buhay. Siya ang life source. Kaya pagbabasahin natin sa John 15 verse 5. I am the sprouting vine, ang sabi na, I am the sprouting vine, and you are my branches. Tayo mga sanga. Hallelujah. As you live in union with me, I would like you to take note of the following passages. Sabi po, as you live in union with me, as your what? As your source. So ang life source ng mga sanga ay ang puno. Hindi nagmumula sa atin ang buhay natin. Ang buhay ng sanga
ay nakadepende lang sa puno. Siya ang life source. So fruitfulness will stream from within you, hindi from outside of you, from within you. But when you live separated from me, you are powerless. So malinaw po dito na ang ine-emphasize ng Ama bilang tagapag-alaga ng puno, hanggang ikaw ay nakadugtong sa puno, ang Panginoong Yesus, ang lahat ng mangyayari, buhay, hininga, pagkilos at paggalaw, ay nakaasa lang sa puno. It is all dependent on the vine. Because the vine is the only source of all we enjoy in life. Kaya ang Panginoong Yesus lang at wala nang iba, bilang puno ang pinagmumulan ng lahat ng mayroong kang mga biyaya at pagpapalang tinatamasa sa mga sandaling ito. Lahat ng mabuti at ganap na mga bagay sa puno lang nagmumula. Amen, amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, lahat ng mayroong kang ini-enjoy na mabuting pagpapala ay galing lang sa Panginoong Yesus. Galing lang sa puno. Amen, hallelujah. Siya lang ang pinaghahanguan natin. Praise God. Kaya, sino sa inyo naniniwala na walang sino man sa atin ang pwedeng maging overcomer patungkol sa kasalanan? Sino sa inyo ang mananagumpay laban sa kasalanan? Siguradong walang magsasabing ako'y nagtatagumpay sa kasalanan. Amen? Lahat tayo kasi nagkakasala eh. At walang sino man sa atin dito ang pwedeng magyabang na napagtagumpayan ko ang kasalanan. Hindi po. Ang nagtagumpay lang laban sa kasalanan ay ang Panginoong Yesus. Pero tayo, hallelujah, nalalaglag tayo sa kasalanan. Kaya kung nais mong magtagumpay laban sa kasalanan, makipagdugtong ka sa nagtagumpay laban sa kasalanan, hallelujah, at kapag ikaw ay sumasampalataya at naniniwala sa Kanya, ang pagtatagumpay niya laban sa mga kasalanan ay parang napagtagumpayan mo na rin. Sapagkat siya ay mananagumpay laban sa kasalanan. Ito po ang katotohanan na babasahin lang natin. Hallelujah. Sabi ng Panginoong Yesus, siya ay nagtagumpay laban sa mga kasalanan at kayo man din ay magtatagumpay laban sa kasalanan kapag kayo'y nakipag-isa sa Kanya. Basahin po natin Roma 6. Romans chapter 6. Beginning verse 10 hanggang 11. Binabantayan ko po yung aking oras para, hallelujah. Amen. Sabi nung, nge. Parang hindi na naniniwala, no? Amen. Romans chapter 6, verse 10 to 11. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Sa Passion Translation po, basahin natin, Passion Translation. For by his sacrifice, he died to sin's power. Once and for all. But he now lives continuously for the Father's pleasure. So sabi, isang sakripisyo lang, isang beses lang siya namatay, at ang kanyang isang beses na pagkamatay ay ang pumawi ng lahat ng kapangyarihan ng kasalanan. Once and for all. Once, for all, and for all time, yung isang sakripisyo, yung isang kamatayan, yung isang pag-aalay ng dugo ng Panginoong Yesus ay sapat na para lahat ng kapangyarihan ng kasalanan noon, ngayon, at kapangyarihan ng kasalanan sa hinaharap ay mapagtagumpayanan ng ating Panginoon. Kaya hindi na magtatagumpay ang kasalanan laban kay Jesus sapagkat napagtagumpayan na ng Panginoong Yesus, minsan isang beses para sa lahat at para sa lahat ng panahon, hallelujah, nagtagumpay na siya laban sa kasalanan.
at ang kasalanan hindi na magtatagumpay laban sa Kanya. Amen po? At ngayon, siya na'y nabubuhay, hallelujah, sa kaluguran ng Ama. Praise God. Now, kayo ba nagtatagumpay laban sa kasalanan? Ang sagot, hindi. Amen. Wag na kayong magdalawang isip. Sapagkat ang kasalanan para sa atin ay sobrang makapangyarihan. Pero kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus at nanampalataya ka sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, namatay na rin ang likas mong makasalanang pagkatao. Yeah, you are dead to sin already, and you are now alive unto God forever. Amen? You are already dead to sin. Yung nature, yung sin nature mo, kasamang namatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, at ang kalikasan ng yung pagiging born again ay hindi na makasalanang espiritu. Ikaw ay meron ng new creation, born again, hallelujah, righteous spirit. Katulad ng sa ating Panginoon. Amen, hallelujah. Kaya pagdating sa verse 11, ang sabi sa verse 11, so let it be the same way with who? With you. So kung papaanong si Jesus ay nagtagumpay laban sa kasalanan, hallelujah, at siya'y nabubuhay na para sa Panginoong Diyos, ang panawagan sa ating mga mananampalatayang born again, so let it be the same with you. Tulad mo rin. Amen? Alalahanin mo kung sino si Jesus, ganun ka din. Amen? As He is, so are you. So are we. So let it be the same with you. Since you are now joined with Him, you must continually view yourselves as dead and now unresponsive to sin's appeal. So wala nang appeal sa atin ang kasalanan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, wala nang appeal sa akin ang kasalanan. Kasi hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So ang buhay ko ngayon, hinahango ko na lang sa aking Panginoong Yesus kung kanino ako nakipag-isa. Kaya kung papaanong si Jesus ginapi at namatay para paputulin ang kapangyarihan ng kasalanan, ako'y kasama ni Jesus na matay para putulin na ang appeal ng kasalanan sa akin. Kaya ngayon, wala nang appeal ang kasalanan sa akin. Amen po. Hallelujah. Kaya kahit inaalo ka, dati ikaw ang nagbabayad para makainom. Amen. Hindi ba napansin nung na-born again ka, nililibre ka na? Nung hindi ka pa naboborn again, ikaw ang bili ng maiinom. Tapos kung kailang na-born again ka, saka ka nililibring uminom. Amen? Pero pag sa ano sinasabi mo, graduate na ako dyan. Graduate na ako dyan. Hindi na ako umiinom ngayon eh. Sinasabaw ko na lang sa kanin. Graduate na ako dyan. So wala nang appeal. Amen? Kaya ngayon, mas normal na sa atin ang gumawa ng tama kaysa magkamali. Amen? Mas normal na sa iyo ang makitang ikaw ay mabait, ikaw ay mabuti, kaysa ikaw ay makitang masama. Sapagkat sa ating mga mananampalataya, ang kasalanan wala nang appeal. Praise God. Parang kung tignan ko kayo, may appeal pa rin ang kasalanan sa inyo. Amen? Hallelujah. Wala nang appeal. Pagpatuloy po natin yung pagbasa, sino ba yung nandun sa ano na yun? Hallelujah. Amen. Parang, praise God. Talagang level up ang creative, ang multimedia. Sabi po, pagpatuloy po natin, you must continually view yourselves as dead. So, you view yourselves. Reckoned. Sa ibang salin, reckon yourself as dead and responsive to sin's appeal. While living daily for God's pleasure, because of what?
Because of our union with Jesus, the Anointed One. Kaya, hallelujah, pag nandyan ang kasalanan, tinutukso ka, sabi mo, patay na ako sa kasalanan eh. I am dead to sin, and I am now alive unto God. Pagka tinutukso ka, pagka may mga ali-aligid, pinoprovoke kang magalit, pagka pinoprovoke kang magkasala, sabi mo, I am already dead to sin, and I am now alive unto God. At ire-recognize mo yan. I-acknowledge mo yan. Pananampalatayanan at kikilalanin mo kasama ni Jesus na matay ka na, hallelujah, sa kasalanan. At wala nang apil sa atin ang pagkakasala. Kaya nga kahit minsan makakita ka sa mga mga parang mga naka-nude dyan, wala nang apil eh. Wala nang apil. Wala nang apil. Kahit yung mga wala nang apil. Because you are always acknowledging that you are now dead to sin and you are now alive unto God. Hallelujah! Amen? Sabihin mo nga, I am dead to sin and I am now alive unto my God because of my union with the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Ganyan kahalaga yung ating union with the Lord Jesus Christ. Amen. Sino sa inyo ang may problema sa paggawa ng holiness? Hallelujah. Kayo ba araw-araw banal? Kayo ba araw-araw banal? Gumagawa ng mga kabanalan? Sigurado hindi. Amen? Sapagkat walang sino man sa atin likas na banal. Pero sino naniniwala na makipag-isa ka kay Kristo Jesus, ikaw ay pinapaging banal? Dahil sa pakikipag-isa mo kay Jesus, ikaw ay pinapaging banal. Kaya yung espiritu mo na nananahan sa iyo ngayon ay hindi lang patay sa kasalanan na, kung hindi pinapaging banal pa. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi banal yung laman mo, yung kaluluwa. Hindi banal yung katawan mo. Ang banal na nananahan sa iyo ay yung espiritong nakipag-isa sa Panginoong Yesus na na-born again. Amen? Kaya ikaw ay pinapaging banal. Kanino nang gagaling ang ating kabanalan? Sa Panginoong Yesus, kung kanino tayo nakipag-isa. Sapagkat si Jesus lang ang banal. Pero dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo na hindi marunong gumawa ng kabanalan ay pinapaging banal. Kaya ang pinaghahanguan mo ngayon ng buhay mo ay hindi lang patay na sa kasalanan, kung hindi pinapaging banal pa. Amen? Praise God. Parang nag-aalin lang kayo mag-amen eh. Amen. Yung espiritu nyo, hindi yung kaluluwa nyo ang banal. Yung laman natin, kaaway ng kaaway ng espiritu yan eh. Yung katawan natin, kaaway ng espiritu yan eh. Umaasa lang ang katawan natin sa dinidikta ng kaluluwa at sa dinidikta ng Espiritu Santo. Dinidikta ng ating na-born again na espiritu. Amen. So, hallelujah. Sino sa inyo matiisin? Nagdadasal lagi, Lord, bigyan mo ko ng patience. Lord, bigyan mo ko ng patience. Hallelujah. Pinagdadasal ba yung patience? Marami humihingi ng patience eh. Kasi alam ko marami sa inyo impatient. Pero alam ba ninyo kayo, maaari tayong matutong maging patient kung tayo po ay makikipag-isa doon sa patient ang ating Panginoong Yesus. Kaya kapag ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Yesus, ang ibubunga ng iyong espiritu ay bunga ng Espiritu Santo. Amen, di ba? Ano ba bunga ng Espiritu Santo? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, katiyagaan, katapatan, at pagtitimpi sa sarili. So, yan lahat ay ang katangian ng Espiritu Santo, yan lahat ay ang katangian ng Panginoong Jesucristo. Kaya kapag ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Yesus,
Ang buhay at ang Espiritong dadaloy sa iyo ay bunga ng Espiritu Santo. Amen po. Hallelujah. Kaya pag ang bunga ng Espiritu Santo ang dumadaloy sa buhay mo, mamamangha ka na hindi ka nag-e-effort, pero dumadaloy sa iyo ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagtitiis ng Panginoon, ang kapayapaan ng Panginoon, ang kagalakan ng Panginoon, dumadaloy na lamang. Now listen to me please. Ang sabi po, yung life stream, yung pagdaloy ng buhay, hindi galing sa labas kung hindi galing sa loob. Kaya kung nakipag-isa ka kay Kristo Jesus at ang Espiritu Santo nananahan sa iyo, yung buhay natin ngayon, nagpoplo na lamang yung buhay ni Jesus sa pamamagitan mo. Kaya nagpoplo na lamang. Ibig sabihin, the fruit of the Holy Spirit, the life of Jesus is now just flowing through you. Flowing through you. Amen. Are you following me? So, ang lahat ng ating buhay bilang Kristiyano, hindi galing sa labas. Lahat ng buhay mo bilang mananampalataya ay nanggagaling sa buhay na tinanggap mo sa ating Panginoong Yesus, sa Espiritu Santo, na padadaluyin mo na lang sa buhay mo. Aagos lang sa buhay mo. Kaya walang effort. Dumadaloy lang. Praise God. Amen? Hallelujah. So yun po. Kaya effortlessly. Amen. So ngayon, pwede na ba tayo magtiis? Pwede na ba tayo magtiyaga? Pwede nyo po akong pagtiyagaan? Hanggang 10:00? Amen. At pagganahin nyo po ang Espiritu Santo, tangbungan niya, at siguradong mapagtitiis kayo hanggang 11:00. Amen po. So salamat sa Panginoon. Let it just flow through you. Kaya sa araw-araw, paggising mo sa umaga, Lord, hallelujah, instrumento mo lang ako. Padaluyin mo ang buhay mo sa akin. Kaya magiging awit mo, Lord, makita ka nilang lahat sa buhay ko. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. So maging panalangin natin sa bawat araw ng buhay, makita ka nilang lahat sa buhay ko. So ibig sabihin, the life of Jesus, the fruit of the Holy Spirit will just flow naturally through us. Ay isang araw, hallelujah, mamamangha yung asawa mo, hallelujah, yung mga mahal mo sa buhay, sasabihin na, kitang-kita ko sa iyo, nagbabago ka na. At nakikita ko na sa iyo, kahinahunan, pag-ibig, pangangalaga, kitang-kita ko na ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Sarap mapakinggan yan, isang araw. Sa mga nanay, hallelujah, nanay, nakikita ko na sa inyo ang Panginoong Yesus. Dati, puro kayo bunganga Ngayon, may bunga na kayo ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Amen. Natutuwa lang po ako. Amen. So just flow. Allow the Spirit, the fruit of the Holy Spirit to just flow. Kaya ang sabi nga po, you will bear much fruit. You will bear. Ibig sabihin ng bear, tagapagdala ka lang Hindi ikaw ang pinagmumulan. Hindi ikaw ang nagpo-produce ng fruit. Ang nagpo-produce ng fruit ay ang puno, hindi ang sanga. Ang sanga nagdadala lang ng puno, ng bunga ng puno. Pero ang bunga hindi nagmumula sa sanga. Ang sanga lang ang tagapagbitbit ng bunga. Amen po. Kayo ba ang pinagmumula halimbawa, puno ng mangga? Yung bang puno ng mangga nang galing sa sanga ng mangga?
Hindi po yung sap, yung katas ng puno ng mangga dumadaloy sa sanga, at yung katas ng puno ng mangga na dumaloy sa sanga, yun ang nagbubunsod ng pagkakaroon ng bunga ng mangga dahil sa dagta at katas ng puno ng mangga. Kaya yung sanga, magbibit-bit lang ng bunga, pero hindi sa kanya nagmula ang bunga. Amen po. Hallelujah. Di ba yung mga nanay, ang tawag nyo pag nagdadalang tao ay, she is bearing a child. Nagdadalang tao. Tanong, yung bang dinadala ng nanay sa kanyang sinapupunan, siya ang nag-produce? Kanino nang galing yung dinadala ng nanay, yung binebear ng nanay na tao sa kanyang sinapupunan? Saan galing yung dagta, yung sap? Sa tatay. Ang tatay ang nag-produce ng dinadala ng nanay. Amen po. Hallelujah. Kaya kung ang nanay nagdadalang tao lamang ng ginawa ng tatay, damuhong tatay, ang ginawa ng tatay, hallelujah, amen, nagdadalang tao lang si nanay. Amen po? Nagdadalang tao lang si nanay. Pero ang nag-produce ng dinadala ni nanay, si tatay. So malinaw bang illustration yon? Sino ang nagpuproduce ng bunga ng bagong buhay, ng katuwiran, kabanalan, kabaitan at kabutihan sa buhay natin? Tayo ba? Hindi po, ang puno. Sino yung puno? Si Jesus. Tapos pag tayo nakipagdugtong at nakipag-isa kay Kristo Jesus, yung bunga ng Panginoong Yesus dadaloy sa sanga, kaya ikaw ay nagbibitbit at nagdadala lang ng bunga na pinroduce ng ating Panginoong Yesus. Kaya you will bear much fruit because you are united to the vine. He is the source. Our life stream, our holiness, righteousness, goodness, kindness, and all the fruits of the Holy Spirit are being produced by the vine. As we are connected to it, we will bear the fruit. Kaya tagapagdala lang tayo ng bunga. Walang magmamalaki sa atin. Lahat ng ating meron tayo ngayon, galing lang sa ating pakikipagdugtong sa tunay na source. At siya'y walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Di ko na po masyadong pakakahabaan. Hallelujah. Pag-usapan naman po natin yung, praise God. Sabi ng Panginoong Yesus, paiksi ko na lang po. Sabi ng Panginoong Yesus, I am the true vine. I am the true vine. Pag sinabi ng Panginoong Yesus, I am the true, ibig sabihin may counterfeit. Ang Panginoon, malimit ginagamit niya yung salitang true. Kasi may counterfeit. Amen po? Sabi na, I am the true light. Bakit sinasabi niyang ako ang tunay na liwanag? Sapagkat may nagpapanggap na liwanag. Pag sinabi niyang, hallelujah, siya ang tunay na tabernakulo, meron kasing nagpapanggap na tabernakulo. Pag sinabi niyang, I am the true light o true vine, ibig sabihin may counterfeit. So pag-usapan po natin yung true. The word true, being mentioned by the Lord Jesus Christ, is the word aletinos. And the word aletinos is the Greek word for counterfeit, simulated or replicated. So pag sinabi mong true, aletinos, ang ibig sabihin ng aletinos,
kontra sa huwad. Kontra sa huwad. Simulated or yung, hallelujah, parang kumokopya. At replika. Replika. Naririnig niyo yung replika? Yung nasa Quiapo ngayon, na itim na Nazareno, ay replika. Sa ibig sabihin, kinopya. Hindi siya yung original. Asan kaya yung original? Yung ba yung original? Hindi, ano po? Tapos, bukod dun sa sinasabi nilang original na nasa simbahan ng Quiapo, mayroon pang mga replikas dyan sa gilid ng Quiapo. Kasi sa dami ng pumapahid ng panyo, dun sa mga replika. Ibig sabihin, yung replika, hindi yun yung totoo. Ito'y anino lamang. Kinopya lamang sa totoo. Pag sinabi ng Panginoon, I am the true vine, ibig sabihin, ako ang tunay na puno, hindi ako huwad. Ako ang original. Kaya lang maraming nagpapanggap na sila ang source, ang true vine. Can I hear a good amen? Marami po kasi ang nagpo-post as being our source. Source ng tagumpay, source ng ating anointing, source ng ating blessings, source ng ating healing. So maraming nagpo-post as a vine na nagpapakilalang siya ay source din. Source ng anointing, source ng blessings, source ng salvation, source ng ating victory, source ng ating healing, samantalang hindi sila yung tunay na source. Ang tunay na source lang ng ating buhay at lahat ng pagpapala ay kay Jesus mo lamang masusumpungan. Hallelujah! Maliban sa nagpapakilala. Ito po, wag po ninyong mamasamain. Ang church ay pagpapalang ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang The Life Giver Church ay blessing sa atin. Sabihin nyo nga, ang The Life Giver Church ay blessing sa amin. Amen. Gaano man ka-bless para sa inyo ang The Life Giver Church, hindi pa rin ang The Life Giver Church ang true vine. Hindi ang The Life Giver Church ang source ng ating kaligtasan, ang source ng ating kagalingan, ang source ng ating mga pagpapala. Ang tunay na pinagmumula ng ating lahat-lahat ay ang ating pinananampalatayanan, ang ating may-ari ng simbahan, ang ating Panginoong Hesus. Salamat sa The Life Giver Church. Pero kung ang source ninyo ay iaasa ninyo sa The Life Giver Church, isang araw madidisappoint kayo sapagkat hindi kayang ibigay ng The Life Giver Church ang kayang ibigay ng ating Panginoong Hesus. Amen po! Kaya kung pumupunta kayo sa The Life Giver Church, ay para hanapin ang life giver, ang ating Panginoon, hindi ang church. Amen po! Salamat kay Pastor Willie, salamat kay Pastor Dante, salamat sa ating mga pastor. Pero kung kay pastor kayo aasa ng inyong pagpapala, pagtatagumpay at biyaya, kagalingan at mga kung ano-ano pa, isang araw madidisappoint kayo sapagkat hindi kayang ibigay ng mga church leaders ang ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po! Kaya kung yung mga pastor, inaakay kayo papalapit sa loyalty sa Kanya, isang araw, madidisappoint kayo. May mga pastor kasi nagdodro ng disciples unto themselves. Mag-ingat po kayo. Binabalaan tayo ni Apostol Pablo na may mga mangangaral, may mga pastor na hihikayatin ng mga miyembro na ang loyalty mapunta sa pastor.
imbis na sa Panginoon. Kaya kapag kay pastor napunta ang loyalty ninyo at yung ine-expect ninyo hindi na ibigay ni pastor, lilipat na kayo sa ibang church. Sapagkat isang panahon hindi kayang ibigay ni pastor ang hinahanap ninyo sa ating Panginoong Yesus. Kaya si Jesus lang ang tunay. Kaya yung mga pastor, ang panalangin ko lamang, i-draw natin yung mga members natin sa kanilang loyalty sa Panginoong Yesus. I-draw natin ang ating mga members na maging disciple ng ating Panginoong Yesus, hindi maging disciple natin. Under the new covenant of grace, there will be more and more teachers drawing disciples unto themselves, imbis na drawing disciples to the Lord Jesus Christ. Kaya pag-aralan nyo yung inyong damdamin, yung inyong loyalty. Ang loyalty ninyo una sa Panginoong Yesus. At kapag ang loyalty natin sa Panginoong Yesus, una tigit sa lahat, aakayin tayo ng ating Panginoong Yesus sa tamang susunod na loyalty in Jesus' name. It's not the church. No matter how blessed we are sa The Life Giver Church, Jesus is the true vine. No matter how good our pastors are, Jesus is the true vine. Amen. Hallelujah. Minsan nasasabik tayo, makita yung alam nyo kaya ako nag-church, sabik ako makita yung mga kapatid sa Panginoon. I miss them so much. Kaya parang ang nagiging dependent ka na dun sa magkakapatid, sa isa't isa, mag-ingat po tayo. At tawag po dyan, codependency. Kapag tayo nagtitiwala at sobrang umaasa sa isa't isa at hindi sa Panginoong Yesus, codependency po yan. Ang gusto ng Panginoon, wag tayo sa isa't isa lang magtiwala, kundi ang ating pagtitiwala, ilagak natin sa ating Panginoong Jesucristo. At kapag sa Kanya natin ilalagak ang ating loyalty, kahit may kahinaan ng church, mananatili kayo. Kahit may kahinaan ng mga pastor, mananatili kayo. At hindi nyo hahanapin sa simbahan, hindi nyo hahanapin kay pastor at sa mga members, ang inyong hinahanap sapagkat ang lahat ng ito kay Jesucristo mo lamang matatagpuan. Amen? Kaya yung nananatili hanggang sa huli, masusukat mo ang loyalty ng mga member na yan, hindi naman kay Pastor Willie, hindi naman kay Pastor Dante. Ang loyalty ng mga member na nananatili ay ang Panginoong Jesus. Bakit lumilipat yung iba? Na-disappoint. Bakit na-disappoint? Doon sila nakatingin sa church. Pag hindi maganda yung praise and worship, maghahanap ng magandang praise and worship. So, kanino nakatingin? Sa Panginoon? Na sinasamba nila o doon sa ganda ng worship? Pagka hindi patay sindi, kapag walang smoke machine, kapag hindi malamig, hallelujah. Pag walang artistang kumakamay sa harap, praise the Lord. Maniwala kayo, ang simbahan ay hindi pagalingan, ang kaharian ng Diyos ay hindi competition. Ang kaharian ng Diyos under grace ay ang hanapin natin ang kaluguran at ang kalooban ng ating Diyos Ama. It is always the pleasure of the Father. Not your pleasure. Natignan nyo yung marami. Hallelujah. Palipat-lipat. Pag na-disappoint sa church, lipat sa iba. Pag hindi natagpuan sa iba yung lipat sa iba. Pag hindi natagpuan, lipat sa iba. Kung magpalit ng simbahan, parang nagpapalit ng damit. Amen. Bakit po? Yung dependency nila, wala dun sa true vine. Yung kanilang inaasahan at tinahanap, hindi nila matagpuan sapagkat yung hinahanap nila sa true vine mo lamang matatagpuan. At salamat sa Panginoon, yan ang ipinapangaral natin sa The Life Giver Church. Si Jesus lang ang bida at si Jesus lang ang dapat maitanghal at maidambana. Tayong lahat pantay-pantay sa harap ng ating Panginoon. Maniwala kayo. Yung, hallelujah, ang order of importance, lahat tayo ay mahalaga sa Kanya. And no matter how blessed we are sa church, no matter how blessed we are with the pastors, with the leaders, no matter how blessed we are with the messages, no matter how blessed we are with our brothers and sisters, let us not depend on them,
but look unto Jesus, the author and the finisher of everything we enjoy in life. Siya lamang at wala na pong iba. Praise God. So, magko-conclude po ako sa, hallelujah, sabi ng Panginoon, I am the true vine and my Father is the vine dresser. My Father is the gardener. Ang ating Ama, ang ating Diyos Ama, siya ang committed na alagaan ng puno at committed na alagaan ang mga sanga. The Father is the gardener or the vine dresser. And our Father being the gardener and the vine dresser, He is committed to tend, He is committed to look after, He is committed to watch over us, He is committed to cultivate the tree, the vine, so that it will give maximum yield because the gardener is committed to taking care of the vine and taking care of the branches. Ang tagapag-alaga ng puno ay ang Diyos Ama. At ang tagapag-alaga ng sanga ay ang Panginoong Yesus, ang ating Diyos Ama. And they are committed. So kung committed sila para alagaan ng sanga, pati ang sanga, sino magsasabing pinuputo lang sanga tinatapon sa apoy? Committed nga siyang alagaan yung puno at sanga. Tapos kung siya'y nag-commit na alagaan ng puno, alagaan ng sanga, bakit niya tatagpasin? Hindi lang namumunga, puputulin na. Pagkatapos, pag naipon na, itatapon na sa apoy, nasa ng pag-ibig ng Ama? Samantalang ang pangako ng Ama, aalagaan ko ang puno, aalagaan ko ang mga sanga. Kung magbunga, salamat sa Panginoon. Kung hindi magbunga, salamat sa Panginoon. Kung magbunga ng marami, salamat pa rin sa Panginoon. Committed ang ating Diyos Ama na alagaan ka. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kahit anong mangyari, ipinangako ng Ama na aalagaan ka niya. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Tatangkiliking ka ng Ama. Sapagkat yan ang tungkulin bilang tagapag-alaga ng puno. Amen? Praise God. So pag-usapan po natin yung, ito kasi ang ginagamit ng marami. Ang sanga na hindi nagbubunga, pinuputol. Punta na po tayo doon, Kuya Noel. Hallelujah. Actually, ito po. Salamat, Kuya Noel. The vine is the glory of the gardener and the branches are the glory of the vine. Gandang topic po nito. Ang nagbibigay ng kaluguran sa Ama ay ang puno. Ang lumuluwalhati sa sanga, sa puno ay ang mga sanga. Kaya kapag ang mga sanga nagbubunga, nalulugod ang puno. Kapag ang puno, maraming sanga na nagbubunga, nalulugod ang Ama. Amen? Bakit po? Sapagkat ang pangarap ng Ama, kapag walang bunga, magkabunga. Kapag may bunga, magkaroon ng maraming bunga. The desire of the gardener, where there is no fruit, his desire is fruit. Where there is fruit, his desire is for more fruit. Kaya ang desire ng Panginoon is fruit, more fruit, and much fruit. Amen. Hallelujah. Ang kaluwalhatian ng tagapag-alaga ng gardener ay ang makitang ang puno ay may bunga. Ang kaluwalhatian ng puno, ang makitang ang sanga ay may bunga. Hallelujah. Kaya ang pangarap ng ating Panginoon sa ating lahat, tayo ay magkaroon ng bunga. Amen? Pag-usapan po natin, pag ang sanga hindi nagbubunga, ano ginagawa? Ayon sa talata, He takes away. Every branch that does not bear fruit, He takes away. Sa original Greek manuscript, ang ginamit na salita na He takes away ay He lifts up. Hindi take away. Hindi pinuputol. Ang original na salin sa Greek ng John 15, He takes away ay He lift up. Iniaangat. So ang sanga,
sa puno ng ubas, ang sanga kapag nakasayad na sa lupa, ang sinasabing he takes away, itinataas. Tingnan po natin yung original na Greek. Ang sabi po sa original Greek, yung takes away is from the Greek word ero. Ero. Alisin niyo yung o, air. So, ibig sabihin ng he takes away, ito po'y translated as lifted up. So, kapag ang sanga ng ubas hindi nagbubunga, ang kalimitang dahilan, nakasayad na sa lupa. At palibasa nakasayad na sa lupa, hindi na nakakasilip ng araw at hindi na tinatamaan ng sapat na hangin. Ang puno lang ng ubas ang nagre-require na ang mga sanga ay iniaangat. Lalo na kapag ito'y nakasampay na sa bakod-bakod, nakasayad na sa lupa, ang ibig sabihin ng he takes away, itinataas. Lalagyan ng suporta para yung sangang nakasayad na sa lupa na hindi na nakakatikim ng araw at ng hangin, pag iniangat sa lupa, masusulyapan ang init ng araw at sila'y makakatikim ng sapat na sukat ng hangin. Pag iniangat, sila po ay nagbubunga na simula. Kaya wag niyong babasahin out of context ang talata at sasabihin ang sangang hindi nagbubunga, pinuputol, pagkatapos ay itinatapon sa apoy. Hindi po. Ang unang ginagawa ng tagapag-alaga ay iaangat, susuportahan, tutukuran para makalanghap ng sariwang simoy ng hangin at makasulyap ng init ng araw. At pag nangyari ito, magsisimula na siya'y magkaroon ng bunga. Paris natin kung tayo po laging nakayuko, wala nang nakita kung hindi ang kapagitan ng buhay. Hindi na natin nakikita ang liwanag ng araw. Lagi na lang tayong nakasubsob, puro problema, puro problema, puro problema. Hindi na tayo makaangat ng ating ulo. Lagi na lang subsob sa paghihirap. Ang gagawin ng Ama, tutukuran tayo, susuportahan tayo, para yung ulo nating lagi na lang subsob sa kahirapan ay makakita naman ng liwanag at pag-asa at isang araw ay maniwalang kami rin ay pagpapalain. Amen! Ay, yung mga mananampalatayang subsob na sa hirap, nobya pang hanap, hallelujah. Nakita ko lang yan sa bumper sticker Subsob na sa hirap, nobya pa ang hanap. Apo, nakasakay ako sa tricycle, nakita ko doon, who does not pay. Tapos subsob na sa hirap, nobya pa ang hanap. Maraming mga mananampalataya, subsob na sa kahirapan. Hindi na makakita at makaaninag ng liwanag at pag-asa. Ang gagawin ng Panginoon, hindi ka puputulin, lalagyan ka ng tukod, susuportahan ka hanggang ang iyong paningin ay makakitang mayroong pa palang pag-asa sa ating Panginoon. Amen and amen. So yun po yung salitang he takes away. Hindi pinuputol, sinusuportahan. Hindi pinuputol, iniyaangat. Jesus is the lifter of our heads. He is the lifter of our heads. Kapag ikaw ay subsob na sa problema, magtiwala ka sa Panginoon at iaangat ng Panginoon ang iyong paniniwala na may magagawa siya para sa lahat ng iyong mga problema. Hallelujah. Pagkatapos, yung mga sangang hindi nagbubunga. Yung mga sangang nagbubunga, ano po ginagawa? Sa mga sangang nagbubunga, ano po ginagawa? And I will close with this promise. And to those branches, he cares for the branches connected to me by lifting up. Sa sa Passion Translation, ito po yung salin. He cares for the branches, so it's clear. Connected to me by lifting up and propping up the fruitless branches and pruning every fruitful branch to yield a greater harvest.
So malinaw po sa The Passion Translation, hindi pinuputol, nililip up. Propping up para magkaroon ng bunga. Na yung mga sanga na may bunga tulad natin, tulad ng bawat isa sa atin na kitang-kita natin ang mga bunga, ano po naman ang ginagawa ng Panginoon para lalo tayong magbunga? Every branch that bears fruit, He prunes. Ibig sabihin ng pruning, hallelujah, tignan po natin ang ibig sabihin ng pruning. The word to prune is from the Greek word katairo. Di ko alam kung paano ang tamang pronunciation, katairo o katairo, which means to cleanse. Purge from that which hinders fruitfulness. So kapag ikaw ay sanga na hindi nagbubunga, may dahilan kaya ka hindi nagbubunga, susuportahan ka niya. Iaangat ka niya, bibigyan ka niya ng pag-asa, ipaprop up ka, i-encourage ka, para isang panahon magbunga ka na. Magkaroon ka ng pag-asa. Kung sakaling ikaw naman ay mananampalatayang nagbubunga na, gusto ng Panginoon magbunga ka pa, mag-grow ka pa. Ayaw lang niya nung nagbubunga ka, gusto niya mag-grow ka ng mag-grow. Hanggang sa isang panahon na talagang ikaw, pag marami ng bunga, marami ng makikinabang sa bunga mo. Kaya naman tayo gusto ng Panginoon magbunga para makatikim ang iba. Alam niyo ba na yung bunga ninyo hindi para sa inyo lang? Kaya kayo gusto ng Panginoong magbunga para sa inyo. Pero kaya gusto niyang magkaroon pa kayo ng maraming bunga para sa iba. Amen? Kung may bunga ka na, para sa iyo yan. Pero kung ang nais ng Panginoon, mas marami ka pang bunga, para pag mas marami kang bunga, marami ang dadaluyan, maaanggihan ng pagpapala, at dadami ang magpapasalamat sa Panginoon dahil sa bungang nanggaling, hallelujah, sa dami ng bunga mo. Sabi mo nga, ang bunga ko para sa akin. Pero ang bunga na mas marami ay para sa iba. Bakit hahangarin ng Panginoon na marami ka pang bunga kung sapat na yung bunga meron ka? Yung bungang marami para sa iba. Parang ganito lang yan eh. Maya-maya magbibigay na tayo. Sabi nga may 3 klase ng kamay. Isang kamay na kapag sumayad ng mga biyaya at salapi, pagkaganyan ng kamay, ubus-ubus. Walang natitira. Kapag ang kamay ng isang pinagpala ganito, ubos-ubos. Isang araw, wala nang laman. Amen? Kapag meron namang isang mananampalatayang pinagpala na ganito, kanya lang yan. Kanya lang yan. Yung akin ay akin, yung iyo ay akin pa rin. So pagka ang mananampalataya, ganito ang kamay, ubos-ubos ang biyaya. Pero kapag ang mananampalataya, ganito ang kamay, nakukuripot yan. Apo, kanya lang. Pero ang kamay ng mga mananampalataya, laging ganito. Alam niyo kung bakit laging ganito ang kamay ng mga mananampalataya? Yung natitira para sa kanya. Pero kapag umaapaw na, napupunta sa iba. So may natitira para sa iyo, pag umapaw, may napupunta sa iba. Ganun nyo nga yung kamay ninyo. So pagka ganyan ang kamay mo, meron diyang para sa iyo, yung hindi na uubos. Pero kapag umaapaw na, ang dami-dami ng bunga, asiguradong hindi na yan para sa iyo. Aapaw na yan para sa mga anak mo, para sa asawa mo, para sa pamilya mo, para sa ibang nangangailangang tao. Nakapagbibigay ka sa iba, pero may natitira para sa iyo. Amen, amen. Praise God. At tayo pagpapalain. So, bakit gusto niya ng maraming fruits? Not for us, but for others. Lagi siyang nakatingin sa pagmamalasakit sa iba eh. Hindi naman pagmamalasakit lang sa sarili. Ang grasya, nagmamalasakit sa iba, higit sa kanyang sarili. So ano po ang ginagawa? Hallelujah, nililinis. Sino sa inyo may puno ng kamyas?
Yung puno ng kamyas, tinatagpas yung mga bunga. Tapos isang panahon, namumulaklak sa bunga ng kamyas kasi nilinis mo yung sanga. Ang sangang nagbubunga, nililinis para lalo pang magbunga. Ano ang ginagamit ng Panginoon panlinis para lalo tayong magbunga? Verse 3. 15 verse 3. Hallelujah. Sabi sa 15 verse 3, naku, alas 10:04 na. Amen. Andiyan po ba kayo? Nag-i-enjoy po ba kayo? Amen. Hallelujah. Magko-communion na po tayo. Sabi po doon sa verse 3, the words I have spoken over you have already cleansed you. So ano po ang naglilinis sa sanga? Ang salita ng Diyos. Tayo po mga sanga ay nilinis na. Sabi niya, you have already clean. You have, hallelujah, you have already, amen, spoken over you have already cleansed you. Yung pong have already cleansed you ay galing sa salitang kataros. Kataros, nilinis na. Past tense, nilinis na. Yung salitang nililinis ay katairo o katairo. So maniwala kayo, nang tayo'y makipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y na-born again, tayo po ay nalinis na ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, tayong lahat ay na-justified na-cleansed na para sa ating mga kasalanan dati. Ang tawag po doon, justification. And we have been justified by the blood, we have been justified by His death, we have been justified by His resurrection, and we have been justified by the word of the living God. So na makipag-isa tayo, malinis na tayo. Sabi mo nga sa iyong katabi, nang ikaw ay ma-born again, malinis ka na. So ang consideration sa iyo, ikaw ay malinis ng sanga. Kaya kung ikaw ay malinis ng sanga, sinisiguro ng Panginoon, ikaw ay magbubunga. Kaya ang bawat isa sa atin, meron ng bunga. Amen? Huwag kayong maniwalang wala kayong bunga. Meron na kayong bunga. Nang makipag-isa kayo kay Kristo Jesus, binigyan na kayo ng Panginoon ng bunga. At lahat ng bunga na meron ka, idideposito na sa iyo ng ating Panginoon. Ang gusto lang niya, mas marami pa. Para hindi lang sa iyo, kung hindi para sa iba. Amen? So you have, the spoken word have already cleansed you. So in the sight of the Almighty God, being born again, we are already clean. Yeah, anytime, anywhere, ano man ang kalagayan, ano man ang sitwasyon ng buhay, meron ka mang nagawang pagkakamalit, pagkukulang, pag lumapit ka sa Panginoon, palibhasa ang nakikita ng Ama sa iyo ay ang dugo ng kanyang anak, ikaw ay malinis na. Pero bilang mga born again, magpapatuloy tayong maging malinis. Hindi lang one-time cleansing. Meron pong tinatawag na progressive sanctification. Ibig sabihin ng progressive sanctification, equivalent to renewing of the mind that we may be transformed to the image of the Lord Jesus Christ. So hindi ka lang na born again. Hallelujah! Ang gusto ng Panginoon bilang born again na may bunga, magkaroon ka pa ng maraming bunga. Lumago sa pagkakilala sa grasya, lumago sa pagkakilala sa Panginoon para magkaroon ka pa ng malalim at maraming bunga. Daily cleansing, daily sanctification progressively. And this is by the renewing of the mind. Until one day, unti-unti nakikita na si Kristo sa buhay mo. Hindi na ikaw. Ang nakikita na sa iyo si Kristo. Kasi nagko-conform ka na to the image of the Lord as you grow with having more fruits. In Jesus' name, hallelujah. Kaya amen. Justification is by the blood, by His death, and by His resurrection. Justification, ibig sabihin po, declared not guilty.
declared forgiven, declare acquitted. Yan po yung justification. Pag sinabing ikaw ay justified, just as if I'd never sinned. Just as if I'd never sinned is justified. At pag ikaw ay dineclare na justified, ibig sabihin, not guilty. Tayong lahat, not guilty before the sight of the Almighty God. Why? Because of the blood, the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Basahin nga natin, gusto niyo po mapatunayan? Basahin natin sa Romans 4:25. Romans 4:25. Hindi po kasali ito, pero ipakita ko po sa inyo kung paano tayo na-justify. Romans 4:25. It's not a part of the topic, but I know a lesson to learn. Jesus was handed over to be crucified for the forgiveness of our sins. Bakit si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo? Para mapatawad ang ating mga kasalanan. So sa krus ng Kalbaryo, tayo ay pinatawad. Sa krus ng Kalbaryo, nang siya'y mamatay, mag-alay ng kanyang dugo, tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan. So siya'y namatay, nilibing. Nang siya'y mabuhay na magmuli, ano ang layunin ng kanyang pagkabuhay na magmuli? Amen. Sabi po, and was raised back to life to prove, para patunayan that He had made us right with God. So, sapat ba na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo lang? At tayo'y mapatawad? Hindi po. Mahalagang siya'y mabuhay na magmuli sapagkat ang kanyang pagkabuhay na magmuli ang magpapatunay na tayo ay pinatawad na. Kung siya'y nanatili sa krus ng Kalbaryo, diniklarang pinatawad ka na. Pero paano mo papatutunayang ako'y pinatawad na kung namatay lang siya sa krus? Hindi ba't ang magpapatibay ng ating kapatawaran at magsasabing tayo'y wala ng kasalanan, right with God, justified, ay ang siya'y mabuhay na magmuli. Sa New King James Translation, New King James, amen, to prove, sabi po, to prove, para patunayang tayo'y pinatawad na, yan po. He was delivered up because of our offenses for our forgiveness of sins, but was raised because of our justification. So, hindi sapat na ikaw ay diniklarang forgiven na. Pero kung hindi pa rin sinasabing ikaw ay walang sala, hallelujah, nakayapos ka pa rin sa sabi ng pulis, oy, may nagpiansa na sa'yo. At dahil sa dugo ni Kristo, pinatawad ka na. Praise God! Yapos mo pa rin yung bakal, yung malamig na bakal. Kasi sinabi lang, pinatawad ka eh. Pero wala pang sertipiko at katibayan na ikaw ay wala ng sala. Sinabi lang, pinatawad ka na. Pero anong certification at magpapatunay, magbe-verify na ako'y pinatawad? Kailangan merong magpatunay. At ang magpapatibay na ikaw ay pinatawad na, ay ang siya'y nabuhay na magmuli. Kaya nang mabuhay siyang magmuli, hindi ka na lang pinatawad, ikaw ay pinawalang sala. Kaya sa harap ng Panginoon, tayong lahat ay pinawalang sala na. Tayo po ay malinis na. Kaya lang, kahit malinis ka na, gusto pa rin ng Panginoon, linisin ka ng linisin. Para mas maraming bunga, para mas maraming pagpapala, hanggang isang araw, makita na si Kristo sa buhay mo. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Praise God. Isang talata na lang po, tapos dami mo ng pangako, Pastor. Hallelujah. Amen. Nag-enjoy po ako. Kayo ba nag-enjoy din? Amen. Praise. Kaya yung katabi mo, malinis sa harap ng Panginoon yan. Yung katabi mo, kahit hindi itsurang banal, banal yan. Yang katabi mo, pinapaging malinis na yan ang salita ng Panginoon. Wala nang sala yan. Ang kailangan na lang ng katabi mo, unti-unting lumago sa pagkakilala, baguhin ang salita ng Panginoon. Para isang panahon, makita na si Kristo, yung bunga ng Espiritu Santo,
manifested na sa bawat isa. Kaya mo nang magmahal sa hindi ka mahal-mahal. Kaya mo nang magpatawad sa mahirap patawarin. Kaya mo nang umunawa sa mahirap unawain. Kaya mo nang tanggapin ang mahirap tanggapin, sapagkat ikaw ay may bunga na ng Espiritu Santo at lumago na sa pagkakilala sa Panginoon. Sabi, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Ano po ang nagpuprune sa atin? Ang pruning, hallelujah, ay renewing of the mind. And renewing of the mind can only happen by the Word of God. Kaya mahalaga yung dumadalo po kayo sa gawain every Sunday, dumadalo kayo sa mga Bible study, nakikinig po kayo ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita lang ng Diyos ang makapagbabago ng ating kaisipan. At kapag nagbago ang kaisipan, lumalago kayo sa pagkakilala at pagkaunawa, hallelujah, unti-unti magko-conform na tayo, hindi sa sanlibutan, kung hindi sa Panginoon. Tingnan po natin sa The Passion Translation, then one verse, tapos communion na po tayo. The Passion Translation, please. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Hallelujah. The Life Giver Church committed, ngayong taon na ito, committed tayo to counterculture. Committed tayo for a counterculture. Ang simbahan na ito, ipapanalangin sa tulong ng Espiritu Santo, ng grasya ng Panginoon, kokontra tayo sa daloy ng kultura. Kung anong kalakaran ng sanlibutan, hindi tayo sasangayon dyan. Ang kalakaran ng sanlibutan, hallelujah, kokontrahin natin. Ibig sabihin, ang magiging kalakaran natin kung ano yung mabuti, katanggap at ganap na kalooban ng ating Panginoon. So we will not just follow the ideas and opinions of the culture around us, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. And this will empower you to discern what's God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. So we can be katairos, or we can be purged, or we can be pruned by the Word of God. May isang ginagamit minsan, sabi sa Hebrews chapter 12, minsan yung mga pagsubok, yan ang nagtuturo sa ating baguhin ang ating, hallelujah, pananaw. Kapag may mga pagsubok, huwag niyong maliitin at huwag niyong hamakin ang mga pagsubok. Mga pagsubok tulad ng suliranin, problema, kabigatan, na dumarating sa buhay natin, definitely hindi galing sa Panginoon yan. Pero yan ay ginagamit minsan para tayo ay magising na hanapin ang katotohanan. Kapag may mga pangit na nangyayari sa buhay natin, yan ay naglalapit sa ating hanapin ang ating Panginoon. Yan ang nag-uudyok sa atin para hanapin ang kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya minsan, kahit yung mga pagsubok, nagiging instrumento ng Panginoon para tayo ay maging malinis, para tayo ay magpakatibay at magpakatatag. Higit sa salita ng Panginoon, wag nating hahamakin ang mga pangit na pangyayari, sapagkat yan ay malimit nagtuturo sa atin para hanapin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen po? Parang may narinig ako, may bumubulong sa inyo. Hallelujah, sinasabi, Bishop, yung bang mga pagpapala na galing sa puno, nasa atin na? Kung nasa atin na yung puno, si Yesu Cristo, yung tree of life. The tree of life is Jesus. The tree which is the vine is Jesus. Nasa atin na po yan. At lahat ng bunga, lahat ng ipinuproduce ng puno, nasa atin na. Nakadeposito na sa atin. Kung papaano dadaloy, nasa sa atin. Kung papaano kikilos palabas sa atin, nasa sa atin. Pero maniwala kayo, walang kang kailangan sa mundong ito na hindi ibinigay na. Lahat ng kailangan mo para mabuhay ng masaya at matagumpay sa buhay na ito, na i-deposito na sa atin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung papaano dadaloy, yan ang ating sasaliksikin. Yan ang ating hahanapin para yung nasa atin na mangyari sa buhay natin. Hindi mangyayari pa lang, hindi i-deposito pa lang,
na ideposito na sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Gusto niyo po mapatunayan? Tignan natin. 2 Peter chapter 1, 3 and 4 sa The Passion Translation. And we will pray. Hallelujah. Nasa atin na po. Yung best life, nasa iyo na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, yung best life, nasa iyo na yan. Wag mong hintayin, nasa iyo na yan. Kung magaganap, siguradong magaganap. Kung kailan, yun ang tanong. Amen? Yung best life, dineposito na sa iyo. Healing, nasa iyo na. Pananampalataya, nasa iyo na. Grasya, nasa iyo na. Pag-ibig ng Panginoon, nasa iyo na. Kagalingan mo, nasa iyo na. Kasaganaan mo, nasa iyo na. Lahat ng ito na i-deposito na. Kung kailan magaganap, yun ang tanong. Pero kung magaganap, huwag kayong mag-alinlangan, tiyak na magaganap. Sapagkat ito ay nasa atin na. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3. Amen. Stop. Ano po uli? Everything you could ever need for life sa buhay na ito at sa buhay espiritual at sa buhay na darating, ano po ang sabi? Has already been, sabihin nyo nga, deposited. Kanino po? In us. So lahat ng pangako, lahat ng mga pagpapala, lahat ng kailangan natin, binayaran na ni Jesus, binilan na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At nagdeklara siya, bayad na. It is finished. Lahat ng kailangan mo sa buhay na ito, lahat ng kailangan mo sa buhay spiritual at sa buhay na darating, nakadeposito na sa bawat isang nananampalataya at nakipag-communion at union sa ating Panginoon. Nakipag-union na ba kayo sa Panginoon? So naniniwala ba kayong nakadeposito na sa inyo? Sa Espiritu nyong na born again ang lahat ng kailangan ninyo? Amen? Wala na nag-amen. Hallelujah. Amen? Amen. Tanong, because of your power? Or because of His divine power? Because of the power of the vine. Because of the power of Jesus. Nakadeposito na po. Kaya nga ang prayer ko, ang prayer natin, Lord, kasi ang dami pang nagpe-pray, Lord, bigyan mo pa kami ng maraming anointing. Sabihin ng babatukan ka ng Panginoon, binigyan na kita ng anointing. Hallelujah, Lord, bigyan mo pa ako ng maraming pananampalataya. Meron ka ng pananampalataya. Lord, bigyan mo ko ng magpagpapala. Pinagpala na kita. Lord, pagalingin mo ko. Hallelujah, by His stripes, I am already healed. Amen. Thanks be unto God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. May victory na rin tayo. Sabi niya, I come to give life and have it more abundantly. Ako'y nagpunta sa lupa upang bigyan kayo ng buhay, hindi pangkaraniwang buhay, kung hindi buhay na kaaya-aya, buhay na masagana, at buhay na umaapaw, nasa atin na. Dineposito na sa atin. Ay wag niyong hagilapin yung pangangailangan nyo sa labas. Wala sa kabilang bahay yung pangangailangan mo. Hallelujah. Wala kahit kanino yung pangangailangan mo. Ang lahat ng pangangailangan natin, dineposito na sa nakipag-isa sa puno, sapagkat ang puno ang pinagmumulan ng lahat ng kailangan natin sa buhay na ito at sa buhay na darating. Amen. Lalo nang humina yung amen. For all this was lavish. Lavish, alam niyo po yung lavish? Lavish talaga. Lavish is extravagant. Lavish is extravagant.
For all this was extravagantly given upon us through the rich experience of knowing Him. So it's by knowing Him, by knowing the Word of God, by growing in the knowledge of grace. Lahat ng ito makakatotoo. By knowing. Alam niyo, my people are destroyed for lack of knowledge. But by knowing, we can experience. Ang sabi niya, by knowing Him who has called us by name. Sino naniniwala, kilala ka ng Ama by name? Hallelujah. Kaya kapag may tumawag sa iyo, Wilfredo. Hallelujah. He knows you by name. Amen? Praise God. At tinatawag ka ng Panginoon sa given name na ibinigay ng nanay mo sa iyo, ng tatay mo sa iyo. Kapag may tumawag sa inyong Will, hindi Diyos yan. Kapatid ko yan. Yung tumatawag sa akin, pag kami tumawag ng kapatid ko po yan. Pero pag may narinig akong Wilfredo, hallelujah! Sigurado, Panginoon yan. Kasi He knows you by name and invited us to come to Him through the glorious manifestations of His goodness. Are you blessed today? Amen. Are we blessed today? Amen. Amen.